Rick, good afternoon, Rick. So, ako naman ngayon merong nabasa sa comment section regarding sa part 1 natin sa manpower loading. Oh, may nag-comment. Parang basher yata yun. Sabi, ang daming yung lead man. Mali yung ano nyo, lugi yung contractor niyan. Sabi ko, paano niya nasabi na lugi? So, para ma-explain nyo na better na function talaga ng lead man, eto may example, wala pa mga workers dito kasi bakasyon pa. Eto, rampa to. Isa to sa mahirap na poporman. Palaging back job o redo, inulit-ulit. So, ito na yon. Siyempre, yung i-discuss natin, yung importance of lead man. O yung, with the supervision siyempre, ng formworks na foreman. So, yung lead man, hihingi lang sa surveyor ng mga points, mga elevation, tapos siya nadidiskarte yun. Okay? Yan nakikita nyo yung mga bottom ng beam na yan, lead man. With the coordination sa foreman, lead man ang tumitira niyan, lead man. Okay. Kung wala ka lead man, sino titira niyan? Si foreman. Di ang dami yan ng trabaho. 'Di ba? Yeah. So, lead man ng formwork / ng beam. Tapos may lead man din na lead man din ng slab yan. Ika nga, siya ang magle-layout, siya ang magse-setting. Tatawag doon siya ang taga-setup. Okay, yung karpentero na skilled Rick, hindi kaya yung ganyan, magkakamali yun. So, ang obligasyon ng lead man, siya ang taga-setup. Pwede namang hindi full-fledged na Rick, pwedeng hindi full-fledged na lead man as long as acting siya na lead man. Okay? Kung magsasubcon ka ng foreman, ng formers, dapat kung wala ka man lead man, at least may acting lead man na siya ang taga-setup. Okay, sa setup niya lang yan, sa setup. Pero hindi siya ang magano yan. Taga-setup lang siya. Tapos yung tatapos niyan, yung pinaka-karpentero na. Susunod na sa iyo yun. So, kung mabilis ka mag-setup, maraming karpentero na makakasunod sa iyo. Kagaya nun, di ba nakita niyo yan, meron na mga pinolik, mga plywood. Hindi na yung mga karpentero na ang nagtrabaho niyan. Yung lead man tsaka yung pinakakasador, acting lead man, taga-setup lang siya. So yun ang number 1 function nun. Okay? Kasi tingnan mo, kung may 10 kang karpentero diyan, hindi pwedeng sila lahat mag-setup, magkakagulo yan. Isang lead man or meron siyang partner na yung pinaka-acting niya o assistant lead man, sila magse-setup niyan. Hindi pa matibay yan. Enough lang na ma-setup, na makuha noong karpentero. Ang magpapatibay niyan yung mga karpentero na. Okay? Hindi na sila mag-isip, patitibayin na lang nila yan. Tsaka tatapusin. Yun ang function ng karpentero. Doon ka sa may steelman. Steelman, meron tinatawag na kasador. Siyempre, ganun din. Steelman na leadman, siya ang babasahin niya yung cutting list. Babasahin niya ilan ang extra bar doon, saan nilalagay, meron bang second layer, tapos mag-i-spacing yan. O yung spacing, yung pinaka-veterano ang maglalagay niya, mga kasador. O spacing yan. With the supervision ng rebar foreman. And then, bawal sa atin, ang patakaran natin, bawal magtali. Actually, hindi naman bawal, dinidiscourage lang natin na tatalian isa-isa yan ng steelman. Hindi pa pwede. Ang steelman helper ang magtatali yan, Rick, diba? Kasi, ang obligasyon lang ng mga steelman, mga veterano steelman, to move forward. Pagtapos niya maikasa yung leadman kung saan isusuksok. Kasi may mga diskarte yan Pag hindi mo na sakto yung suksok niyan, magkakaleche-leche sa una yan. Yung iba, wala nang spacing, wala nang spacer, hindi na madigdikit na ba, ika nga, di ba? Tapos yung iba, tumbada na. So yung experience ng leadman, ang kailangan doon. Tapos yung mga kasador, siya ang taga-kasa, taga-install yun, ng mabilisan. So again, yung mga experience, dapat mag-move forward. Iwanan nila sa mga tali-tali, yung mga steelman helper. O ngayon, nasa yung function doon ng leadman, ma-formworks ka o ma-steelman, ma-formworks o ma-steelman. So, para mabilis ang trabaho. Kasi sila ang frontliner.
ang obligasyon nila sa formwork, i-set up lang yan. Tapos ang magpapatibay niyan yun ang mga karpintero hanggang matapos. Tapos steelman naman, ang magkakasa niyan, mga extra bar, mga positioning, hindi magkakamali, yung leadman. Tsaka yung mga kasador, yung mga experience, mga veteranong steelman. Okay, tapos yung maiiwan dyan, sa tali-tali na lang, itatali yung stirrup, itatali yung mga extra bar, mga helper na lang. Okay? So, yun ha. Okay, Rick? So, part 2 na to, no? Hintayin natin yung comment, kung anong comment, ma-positive o negative reaction, gawa natin ng part 3 kung meron pang comment o reaction. Okay, Rick? Sige, thank you. Bye-bye.